Alright guys, so good afternoon, no? J Motors TV. Nandito tayo ngayon sa FKM Muntinlupa branch. So ito yung bagong release or yung bagong unit ng FKM, yung Venture 180cc. So lumapag na rito sa Muntinlupa. So kailan lang to ni-launch, no? So yan, welcome sa ating isa na namang yugto na ating napadaan serye. So bigyan ko yan ng konting review rito, konting specification sa motor na to, no? So mayroon tayong glossy black dito, tsaka meron tayong glossy gray. Yon yung nando doon. Alright, so kung titingnan natin, no, medyo sa personal medyo may kalakihan yung motor. Ayan, so meron din siyang kahawig na isang unit ng isang brand. Ayan, so tignan natin ng malapitan para maano natin, no, ma-check natin kung ano ang meron dito sa motor na to. Alright, so siguro first thing is yung kanyang yung kanyang windshield, no. So kung mapapansin nyo yung kanyang windshield, medyo may kalakihan siya ng konti, pero may adjustment yan. So dito nyo lang hatakin yan. Yan. So tatlong adjustment daw to. Yan. So pwede nyo siyang ibaba, isa. Yan. So mas mababa pa. Yan. Pwede yan mas mababa pa. Yan. Alright. So kung gusto nyo na medyo hindi kayo mampas ng hangin, so pwede nyo pa itong itaas, no? So naka-clear yung kanyang windshield. Then dito sa unahan, yan, syempre hindi mawawala yung signature ni FKM, which is yan, may camera siya sa unahan, for added yan ang inyong safety, no? Na meron kayong record sa inyong mga pagtakbo o sa inyong pagmamaneho. Then naka-projector tayo rito. So dalawang projector, no? Every side, yan, dalawa. Then meron tayong daytime running light dito. Yan. So pailawin natin, check natin kung anong itsura ng ilaw na to, no? So pailawin natin. Yan, so ayan yung ilaw. Nandito yung kanyang pinaka daytime running light. Yan. Nandito, no? Okay. Yan, so okay, yan. So ito yung pinaka kanyang ilaw, no? Yan. Kung makikita nyo, 4 na projector. So sobrang lakas niya sa gabi. Yan, so ito naka-high to kasi 4 na ilaw ang Ayan. So ito siguro yung low, itong nasa baba na to. Kaya naka-high siya. So yan, dalawa na yan. Okay. So ang ganda rin, no? Pag tinignan nyo, malakas yung ilaw na yan, 4 na projector. Tapos ito yung camera nyo nandito. Okay. So dito meron tayo parang hard plastic na design, glossy black na may combination na orange sticker, no? Ayan, may orange na sticker dito. Then dito sa kanyang baba, naka tayo rito, no? Ayan, ordinary suspension. Then syempre itong motor na to ay naka ABS at naka traction control. So ang size ng gulong nito is 110/80 by 17, by 14, 110/80 by 14, dual purpose tire, CST yung kanyang tatak ng gulong, no? Then dito, yung mapapansin nyo, napakaganda. So naka spoke rim na siya. Yan, na kulay gold. Yan. Alright. So itong motor na to ay naka traction control and naka ABS. Harap at likod yan. Okay. So dito, ito yung kanyang signal light. Tingnan natin. Yan, yung kanyang signal light. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Alright, so iba yung takbo ng signal light nya, no? Pag ganon, yung kanyang parang animation pababa. Okay. Ayan. So may hazard din yan. So check natin yung kanyang hazard.
Ayan, yung kanyang hazard light. Okay. So, kitang-kita kayo dyan. Ayan, okay. So, kitang-kita. Ang liwanag, no? Ang liwanag. Then, dito, sa likod, tingnan na natin yung likuran. Ayan. Ayan, yung kanyang pinakalikod. Then, syempre, naka-LED yan. Pati itong kanyang turn signal at saka itong kanyang tail light. Ayan, naka-LED tayo dyan. Then dito yung kanyang tapalodo, no, na merong reflector dito for additional na visibility nyo, visible kayo sa gabi. Alright, so napakaganda ng forma ng motor na to, no. Okay, so dito naman kung makikita nyo, nandito yung kanyang side stand. So may side stand kill switch to, no, na kapag binaba nyo, automatic na mamamatay na yung makina ng motor. Okay, then dito yung kanyang step nut para sa inyong angkas, sa inyong back ride. Okay, then yung CVT nya nandito na may logo tayo rito ng FKM. Ayan, so laki ng ano, no. Then dito meron tayong sticker ng ADV 180. Ayan, makikita nyo, very minimal lang yung nakalagay dito sa motor na to, no. Hindi siya ganun karaming decal. So ito lang yung ADV na nakalagay na yan. Ayan, then ang tank capacity 10 liters yung kanyang tank capacity. Ayan, dito more or less 43 to 44 kilometers per liter yung kanyang fuel consumption. Pero syempre depende yan sa gagamit, no. Alright, then dito, yan, meron tayong NLEM dito ng FKM. Yan, so ito lang yung NLEM nya, yan. Kaya napaka-simple lang, no. Hindi naman siya ganun ka, ano. Kung makikita nyo, napakalinis ng motor, oh. Talagang clear. Bukod lang dito sa nakalagay na ADB na to, 180. Okay, so dito naman, meron tayong additional na grab bar dito na may ready na na lagayan ng top box nyo, no. So halos lahat naman ng mga motor na inilalabas ngayon, pogi points na yung may ganito ka, may additional kang ganito. Alright, so top box na lang ang kulang, lalagyan mo na lang ng top box. Wala ka namang issue dyan, wala ka namang problema dyan. Okay, so yan, kung titignan nyo ang forma niya sa likuran, meron tayong dalawang suspension dito na dibaso, no. Yan, isa rin to sa mga signature ni FKM, no. Yung mga nilalabas nilang motor may mga ganito. Kasi yung isang venture nila ganyan din. So yung kaniyang muffler na napaka-stylish, na parang merong style ng may style ng alloy dito, alloy type, yan. Then meron tayo ng hard plastic na cover dito, heat guard. Yan, so ayun yung kanyang cooling system. Alright, so dito may mud guard pa kayo rito para sa inyong iwas putik. Yan, okay, so yan, naka CST tire pa rin tayo rito sa likuran, syempre. At merong size ang gulong nito ay 130/70 by 13. So 13. At ito ay syempre naka tubeless yan. Okay. Then saan pa ba tayo? Dito. Tingnan natin yung kanyang handlebar. So naka naked handlebar tayo rito. Then nandito yung kanyang mga switches, no. So ang kagandahan sa mga switches na to is talagang makikita mong hindi siya tipid na materials, no. Talagang solid. Yan. So may idling stop pa pala to, no. Yan. Then dito yung kanyang starter. Then yung kanyang side mirror, no. Pa down style yung kanyang side mirror. Alright, so dito yung mga button ng high and low. Then meron tayong turn switch dito. Nandito yung left and right switches mo. Then nandito yung iyong busina.
Then dito naman, meron tayo ritong adjustable. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Yan, pwede mo i-adjust to, yung iyong lever. Then meron niyang lock dito na brake lever. Yan, dito yung passing light mo. Yan, nandiyan dyan. Alright. Then kung makikita nyo yung forma ng motor na to, no, hindi siya ganun ka liit. Medyo may kalakihan siya ng konti, pero syempre maganda pa rin yan para sa isang adventure bike. Alright. Alright guys, no, so para naman sa specification ng motor na to, no, so meron tayong 180cc na engine displacement dito, naka 4 valve SOHC tayo rito, then naka liquid cool. Then yung kanyang max power, meron tayong 13.6 kilowatts at 8,500 RPM. So para naman sa kanyang max torque, meron tayong 17.2 Newton meter at 6,500 RPM. Alright, so naka EFI tayo rito. Syempre automatic tayo dyan. Naka CVT belt driven tayo. So naka telescopic fork yan. Syempre yan, makikita nyo naman. Yun nga lang, hindi pa siya naka inverted, no. So malay mo sa mga susunod na ilalabas ni FKM, naka inverted na yan yung mga suspension na yan. Alright, so naka hydraulic disc tayo dyan with ABS. Okay, so para naman sa kanyang dimension, no, yung kanyang overall, sabi ko nga sa inyo, medyo may kalakihan lang naman ng motor na to. Pero syempre, since siya ay adventure bike, meron siyang 1,000 or 196.5 cm by 73 cm by 117 cm. Para naman sa kanyang wheelbase, so meron tayo 135 cm. Para naman sa kanyang ground clearance, 8.5 cm yung kanyang ground clearance. Yan, medyo mataas yan. Syempre adventure bike yan eh. May curb weight na 135 kg. Yan, na may fuel tank capacity na 10 liters. So sabi nila 46 to 48 kilometers per liter ang pwede mo i-konsumo. Pero syempre dahil naka FI naman yan, kaya napakatipid ng motor na to, no? Okay, so ito ay isa sa mga bagong labas lang ng FKM, ang Venture 180. So kung naghahanap kayo ng Venture, may mga stock dito. Yan, mayroon tayong glossy black, then yung isa glossy gray. Yan. Sir, meron pa ba tayong puti? May puti pa tayo? Wala nang puti. Nabenta na yung puti. Parang kahapon yata nabenta na. So yan, may dalawang unit pa rito na yan, pwede nyong i-avail. Or kung nahirapan kayo, kontakin nyo lang ako, no, para tulungan ko kayo na makakuha ng Venture 180. So ang halaga na yan to, 168. Tama sir, 168? 168, yan yung kanyang presyo, 168,000 para sa Venture 180cc. So isa na naman to sa mga bagong labas ng FKM, kaya kung gusto mo ay isa ka sa mauuna na magkaroon nito, puntahan mo na rito, hanapin mo lang yung mga staff dito at i-assist ka, automatic yan, release na agad yan. Okay, meron pa kayong mga tanong, no, pwede kayong mag-comment sa ating comment section para masagot natin yan. Kung meron man tayong hindi pa nabanggit, yan pwede namang ihabol natin, magtanong lang kayo. Yan, so ang ganda na itong ano na to, no, yung kanyang tapalodo, hindi naman talagang okay na okay din yung pagkakagawa, no, yung pagkaka-design, no. So kagandahan dyan, naka ABS, naka traction control. Yan, i-summary pa natin, naka dual shock suspension na dibaso, naka TFT 7-inch na mayroong tinatawag na mirroring, no, na pwede kang pwede mong i-connect yung iyong cellphone dyan. Alright, so tapos eto, ano yan meron yung backlight dyan pagka binuksan nyo yan. Okay, so buksan natin, yan, kung makikita nyo, naka backlight yan, yan. Alright, so dyan yung mga switches nyan. Then ito nga pala yung kanyang susi, no, yan. Tapos meron pa siyang extra susi rito. Okay, so subukan natin.
Yan, yung kanyang fuel tank capacity 10 liters ulit. Ayan, so laki ng gasolina niya. Sigurado sobrang layo na ng mararating niya dyan. Okay, so yung compartment, tingnan natin. Yun. So yung kanyang compartment. Okay, so kasya rito. Ang laki ng compartment. Kasya rito, isang case na Red Horse, no? Alright, so hindi, kasya rito ang isang full face helmet. Then ano pa ba mga kasama nito? Wala na? Yan, so ang laki ng compartment. Okay, so pagdating naman sa seat, yan, so napaka-stylish din ang upuan nito, no? Parang naka-camelback style siya. Medyo mataas din yun sa inyong back ride. Then yung mga stitches nito, okay na okay. Yan, malambot ang upuan. Okay. So sa seat height, subukan pala natin. Para sa isang 5'7", 5'6", nagpatangkad pa ako, 5'7", 5'6 lang pala. Sa isang 5'6 na height. So tingnan natin. Kasi sa mga adventure bike, yan talagang tinitingnan nila, yung sinasabing ground clearance. Alright. Okay. Yan, tingkayad tayo. Yan, tingkayad para sa 5'6". Pero okay na okay yan, kasi syempre adventure bike to eh. Saan mo ba gagamitin ang adventure bike? Syempre, minsan may off-road ka. Kaya talagang masusubukan mo to. Okay, so ang ganda ng kanyang panel. Then pag in-start mo siya, okay, yan. So may dalawang mode to, racing mode at saka yung parang kumbaga kung nagmamaneho ka, kung beginners ka o sanay ka nang gumamit, yan, may mode yan. So pinaliwanag yan sa atin ni sir, no? Kaya yun, hindi dapat tayo dapat maging aware tayo dun sa motor natin kasi nandiyan dyan lahat ng detalye. Okay, yung kanyang turning radius, so malawak naman. Ayan. Okay, no? So ang lakas ng hatak niya. Yan, hindi kayo mahirapan, hindi kayo matatakot kasi may dalawang mode yan. Yan yung inaano ni FKM. Tapos may logo tayo rito ng FKM, yan. Nandito may maliit na logo tayo. Then nandito pala yung charger niya, na baka hindi natin nabanggit. Then may butas yun dyan. Tingnan natin. Sige. Okay, may side stand kill switch tayo dyan. Nakita nyo naman, namatay yung motor. Namatay yung makina ng motor. Then ayan, nandito yung ating charger. Then may butas dito. Then itong butas na to, siguro kung maglalagay kayo ng mga extra ilaw, yan, pwede nyo padaanin dito. Pwede kayo maglagay para nakatago yung switch nyo, no? Yan dito. Yan ang kagandahan dyan. Alright, so nandito yung pinaka-charger nya. Yan. Di makita, madilim eh. Okay. So dyan nakalagay yan, ha. O, sige. Yan, so ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na yan dito sa FKM. So may susi yan, ha. Ito, may dalawang susi yan, yung pinakita ni sir kanina. Okay, ditago yan, eh, no? O, yeah. O, slide nyo lang yan. Pwede nyo i-slide yan, then suksok nyo yung susi rito. Okay. Yan, so yan, FKM Venture 180. Sa halagang 168,000, meron ka ng 180cc. Alright, so thank you very much kila bossing, no, dyan sa dalawa na yan na nag-a-assist sa atin pag nandito tayo. Alright, so kay Ma'am Luis dyan sa loob. So yun guys, kung di pa kayo subscribe na kayo. J Motors TV lang yan sa inyong YouTube at Facebook account. Huwag nyo kalimutan hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload natin. Alright, so lapitan natin tong glossy gray. Baka naman ito ang magustuhan nyo. Yan, meron tayong glossy gray dito. Punas-punas na kasi re-release na si Pyro. Yan. So ito yung glossy. Yan, glossy gray. So wala na yung white, nabenta na eh. Yan, alright. So ito yung isang black. Tapos yan, meron pa ritong mga sports bike yan na nandiyan dyan. Okay guys, FKM Muntinlupa. So ride safe, peace out, and God bless you all. Ayan, sige. Good morning guys. Ang pagpagana nitong 180 na ADB
is ito sa may lock siya, ay unlock tsaka lock. So pag pinindot mo yung unlock niya, may dalawang beep kayong maririnig. Ibig sabihin naka-unlock na yung mismo ignition switch niya. Ngayon pag iiwan nyo siya, may isang beep na siya tutunog. Pag pinisil nyo, may lalabas na kulay green. Yun, ibig sabihin siya guys is okay niya. Pag tumunog siya, ipisilin mo lang, push mo lang siya. Tapos pwede rin siya gamitin ng manual guys. Bali dalawa yung susi niya, no. Isa dito, tsaka isa dito. Then, gawin natin guys ha. Then, kanan. Okay. Yan sir, sa mga mode na yan, explain na rin natin. Yung mode niya is ito, may nakalagay sa sir na RPM, battery voltage, temperature sa coolant, tsaka yung ang init ng klema natin ngayon sir, ang mismong makina engine, then baliktad, sa gas, tsaka sa coolant pala to. Okay. Trip pitch, tsaka yung record do. Okay. Traction control na rin sa guys ha. Tapos naka-ABS na rin siya. ABS. At check engine indicator niya. So, kailangan guys, pag in-start nyo to, wala yung check engine. Okay. Ibig sabihin, walang problema yung Walang motor. problema. Okay. Tapos dito ngayon guys, sa switch nito. So ang nilalaman guys ng panel nito is pag gusto nyo malaman yung nilalaman ng panel, ilolong press nila yung set. Yun. Kung ano? Dito sa panel niya guys, may nakalagay na setup, settings, may motos, yung mismong nilalaman ng unit, orasan. Saka maganda rito guys, may self-diagnostic na siya. May diagnose na, no? So, dito tayo ngayon. Kaya sa paglipat ito guys, is deal na ng ulit. Pipindito mo lang yung set, language, then arrow up siya, arrow down, no? Unit, may MPH, mileage, o saka kilometer set. Tapos, riding mode. May full mode siya, tsaka streamline mode. Ang paglipat yan guys, is set lang, set, then lalabas yung kulay blue niya na line, streamline mode. So pag gusto nyo ba guys na masubukan yung unit tapos naninibago pa kayo, kung gagamayin nyo muna, pwede nyo siyang ilagay sa streamline mode. Kumbaga beginners. Mga beginners to. So kung sanay naman kayo sa mga scooter na yung makina, matutuloy na rin, malalakas na, pwede nyo siya ilagay sa full mode, then set nyo lang. Tapos dito tayo sir sa TCS settings, naka-on siya, pwede siya patayin sir, pwede siya paganahin. Okay, Tapos ibabak natin ngayon. Dito tayo sa may moto. Ito yung ang nakalagay sa may moto niya is version, information, maintenance, QR code, tsaka yung back nyo. Yun ulit guys, set, version niya, tsaka information ng unit. Oo nga, no? Malalaman nyo rin nyo sir yung max speed nyo. Oo nga, may record siya. Oo. Naka-record siya kung ilan yung tinap speed nyo. Magbabago to guys, depende guys sa tinakbo nyo nung nakaraang araw o nakaraang oras na tinap speed nyo siya. Acceleration time. Tapos, ang maganda rito guys, pwede nyo siya i-reset. Nare-reset siya para masubukan nyo rin yung panibago. Tapos sa maintenance, meron na siya nakalagay. Then, Ano yan sir? 499 kailangan, ano na ako? change oil na. Change oil. Okay. Tapos ito, may mirroring din ho siya. QR code mirroring. Okay, mirroring. Tapos dito tayo ngayon sir sa orasan, ano? Okay. Oo. Then diagnose. Ito yung pinakamalaga nito guys, diagnose. So, set nyo lang diagnose info. Set nyo lang Israeli siyang diagnostic Diyan mo makikita kung may problema yung motor. Yung unit nyo sir. Kumbaga di na kayo kumbaga pag malayo kayo sa kasa or sa pagawaan, para di na kayo mahirapan, check nyo lang yun sir yung diagnostic info. Diagnose, Kumbaga para maalam niya, dadalhin nyo lang sa talyer. Kumbaga sir, ito yung lumabas sa motor ko. Para yun na lang yung gagawin, gagawin. So, ito rin sir, may ABS diagnostic din siya. Malalaman mo rin dito sir kung alin yung hindi gumagana, harap ba or likod. Okay. Tsaka dito sir, may tire pressure siya. Oo. Tire pressure, set. Yan Okay, no?
Para hindi tansya-tansya lang yung ano, Yung no? hangin sir. Oo. Iniiwasan natin dito sir yung disalign ng gulong sa hangin. Oo. So, kumpleto yung information, lahat nandiyan dyan na. Tapos sa issue info sir. Dito sir, malalaman mo sir yung nilalaman ng isang unit. Indicate real engine torque. Oo, sir. Ayos ah. Yan o lahat. Okay, no? Yan yung ano ngayon, ng motor na to. Oo sir, ito yung Oo. nilalaman ng issue niya. Oo, no? Galing. Talagang modern na eh. Okay. Eh, dito sir, hindi ba nagbabago yan? Di ba yung iba nagbabago? Kaya halimbawa, gusto mo ganitong style ng speedometer? Hindi wala. Di siya Wala. Okay, Kumbaga, okay. ang mababago lang sa kanya sir is yung niya, brightness. Oo. At least ano yan, 7-inch TFT display. Tama sir? Oo sir. Okay. Maganda rin dito guys, sa screen na to, is tatlo yung adjustment niya. 1, 2, 3. Oo nga no, kung gusto mo mababang mababa no. Mabang mababa oh, yan siya. Okay. Then, pangalawa, yung tama lang ang middle, yan yung pinakasagad sir. Okay. Yan. Alright. So, thank you kay sir no, pinaliwanag sa atin yan kasi mas maganda talaga alam natin yung nilalaman ng motor natin. Okay, so bigyan ko pa kayo ng ibang sa atin naman makikita natin dito sa motor na to no. Pagdating dito sa internal, si sir yung nagpaliwanag sa atin. Alright, so thank you sa kanya. Kaway muna.